ating makakausap naman. Dahil maraming mga text dito patungkol, reaction tungkol po dun sa hindi pa impeachment yun, para magsasubmit pa lang sila ng articles of impeachment, pati mga ebidensya sa Senado. Ang mga prosecutor po mula sa Kamara, pero na-postpone po iyan. Supposed to be, yan ay gagawin po bukas, Lunes. At pinagpaliban po yan sa June 11. Makod ba naman, mamaya, palalawakan pa natin yan. Dahil iba mga reaksyon mula sa ating mga kababayan na naririnig daw natin tungkol po dyan. May makakausap po tayo para na rin bigyan tayo ng ilang mga pointers tungkol po dyan na miyembro ng Free Legal Assistance Group of FLAG at ng MABINI o Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism. Parang may kulang. MABIN lang yan MABIN. Attorney Odi Bukoy, nasa ating linya. Attorney Bukoy, magandang umaga po sa inyo. Attorney. Via Zoom kay Attorney Bukoy, Attorney Odi, naririnig niyo ako? Nakatingin lang siya sa akin. Baka di pumapasok yung audio. Sige, i-check na natin. Sir, Attorney, yun, okay. Good morning. Malinaw ho ba ang aking signal, Attorney Odi? Malinaw po. Okay, binabagit ko, Attorney Odi Bukoy, miyembro ka ng FLAG, Free Legal Assistance Group, at ng Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o MABINI. Pero sabi ko parang MABIN lang. Parang parang kulang. Anyway, Attorney Odi, pasensya na, ginulo namin ng inyong magang ito ng linggo. Unahin ko na lang yung tampok na debate ngayon patungkol dyan sa impeachment. Kung sakasakali kasi matatapos ang 19th Congress, papasok ang 20th Congress, ibig sabihin daw tulad ng ilang mga batas na tinatalakay sa Kongreso, yan ay officially ay tapos na at kinakailangan i-refile uli. Kung gagawin yan sa impeachment, ibig sabihin magsampa uli ng panibagong impeachment at kinakailangan maghintay ng 1 taon because you are only allowed to file an impeachment complaint o case sa isang government official 1 beses sa 1 taon. Anong paliwanag ho kaya pwede natin unawain dito, Attorney Odi? Okay, ayon sa sinabi nyo, lahat na nakabingbing batas ay dapat wakasan. Yun ang sinasabi na pagtawid o crossover from 19th to 20th Congress, there is no such thing. Bakit po? Ang nagtatapos ay ang sesyon ng Kongreso. Legislative function, ibig sabihin. Yes, legislative function. Pero yung institusyon ng Kongreso ay tuloy-tuloy. Hindi ho nagwawakas yan. Dahil wala sa konstitusyon na nagsasaad na may distinction between one Congress crossover to the next Congress. Wala pong ganun. Ang tanging limitasyon na nasa saligang batas ay yung sinaad ninyo kanina, that there can only be one impeachment complaint per year. So, yun ang crossover, it can be a misnomer. Dahil ang institusyon ng Kongreso ay tuloy-tuloy. Yung kanyang authority hindi ho nag-e-expire. Ang nag-e-expire, according to the internal rules of Congress, ay ang session, legislative function. But the institution continues. Nagpapatuloy po ang authority ng institusyon. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Kongreso, ng mga mababatas para tumalakay ng mga batas, mga nakabimbin sa kanila, pwedeng, yun ang talagang matatapos na. And they have to refile pagpasok ng isang panibagong Kongreso. Pero yung obligasyon, tungkulin ng mga mambabatas tulad ng impeachment na malimig natin bagiting, this is a special animal. No, correct. This is unique. Extraordinary power yan. Extraordinary power. Ito'y unique na gawain na nakaatang lamang sa balikat ng mga mambabatas as prosecutor at ng mga senador bilang mga center judge. Yan ay hindi maihalin tulad sa isang batas na matatapos pagkatapos ng sesyon. Ganun ba yun, Atty.? Tama po. In fact, meron na pong decided case ang Supreme Court noong June 2004. Pimentel versus the Joint Committee of Congress, no? Okay. Na nagsasaad na ang nag-e-expire ay ang sesyon, yung legislative function, hindi yung authority ng Kongreso. Such that, kung halimbawa itong impeachment, hindi halimbawa, kundi kagaya itong impeachment, yun yung kanyang authority
does not expire. Dinistinguish ng Supreme Court yan. Ano nag-expire? Ang sesyon, yung legislative function. Hindi ho yung authority ng Kongreso na dapat, gaya ng impeachment, dapat tuloy-tuloy yan hanggang magkaroon ng hatol o pagwawalang sala. Tama pala yung narinig kong debate sa isang umpukan ng mga estudyante pa lang ito sa batas. Kaya pala, Opo. kaya ako naisip na gawin ito dahil yung mga nag-aaral ng batas ng mga estudyante, mga bata-bata pa, kinakailangan pala talagang tama rin yung kanilang naririnig. Kasi Of course. alam natin na ang ating konstitusyon, ni isa lang yan, pero ang interpretasyon, sangkatutak. Kung gano'ng karaming abogado, gano'ng karaming interpretasyon. Isa ang konstitusyon, pero kung 2,000 ang mga abogado, 2,000 2,000 interpretasyon ito eh. Anyway, hanggat walang linaw na yan ay dinidesisyonan ng Supreme Court, walang period doon. Pero Kaya na sabi ko, may desisyon ng Supreme Court dyan mula noong 2004. yung nga, buti binanggit niyo Dapat yun. hindi na ho pinagtatalunan yan. Klaro yan Buti binanggit niya na meron na palang jurisprudence dyan. Correct. Sa pagkakaalala ko, pakicorrect lang ako dito, Attorney Odi, tulad yan ng kaso na ating nalalaman sa mga korte, matatapos lang yan pag meron ng final decision Correct. ang Kung may judge. hatol na. Ang judge. So ito i-final sa korte, dumaan sa proseso, prosecutor, preliminary investigation, final sa prosecution, nakakita ng ngayon pala hindi lang prima facie kung hindi yung enough reason, enough parang magandang paraan para magkaroon ng conviction. Ganoon na pala ngayon, no? Hindi lang yung hindi yung magsasampa ka ng kaso kay Attorney Odi kasi may may prima facie evidence. Hindi lang pala 'yon. Kailangan may enough proof of conviction pala ito. Ganon. Na hanggat mahatulan ho ng conviction. Iyon. At mapawalang hanggat, sala. sa madaling salita, hanggat hindi nakakapag-desisyon Tama. ang isang judge o mga maestrado, hindi pa tapos ang impeachment case. Opo. Kaya nga yung mga nagpapaliban o nagde-delay niyan, nagkakasala Dahil sinabi nga ng ating konstitusyon, dapat ang impeachment once na i-file, dapat litisin forthwith. Alam mo Yung yan, forthwith, proceed. Yung forthwith, ibig sabihin agad-agad. Ang interpretasyon ng iba dyan, yung forthwith, forever. Humahaba And kababanggit ko pa lang kanina, pinagpaliban sa June 11, yung submission of art, ano ba tawag na, attorney? Submission of article? Presentation of articles. Yan, Kasi yung articles of impeachment, na-submit na Noong Pebrero pa. Ngayon, naantala na ho ng 4 na buwan. Kaya yung forthwith, napawalang bisa. Sinabi agad-agad. Ang naging interpretasyon ng forthwith, hindi agad-agad, kundi forever, gaya ng nabanggit ko. Alam nyo, buti binanggit niyo yan dahil sa punto ng impeachment, ang alam lang natin, naglalaban lang yung prosecution at yung defense. Kung sino man yung ini-impeach na opisyal ng gobyerno. Isa rin para sa nakasalang dito sa mata ng taong bayan, kung papaano tanggapin ito at tuparin tungkulin ng mga judge. Opo. So itong mga nangyayaring ito, kung titingnan natin, medyo may epekto rin ito kung papaano tingnan ng taong bayan ang ating mga senador, kung papaano sila humawak ng impeachment. Well, nung mga nakaramang panahon kasi, wala naman tayong problema, attorney, if I remember it right, mabilis naman ang pagtrato sa impeachment ng mga senador. Tama ho yan. Ngayon lang talaga nagkaroon tayo ng pagkakataon na ang mga bumubuo o liderato ng Senado parang matabang ang pagtanggap dito. Na parang sila ang affected, parang sila ini-impeach. The longer that this is delayed, habang dinidelay ito, nagkakasala po, lumalabag sa saligang batas. Ngayon, ang nasasakdal ho dito, hindi lang ang Vice President. Nasasakdal din dito ang mga hukom na senador at ang institusyon ng Senate. Ngayon, kung gusto natin ng pagbabago, dapat simulan natin sa sarili natin. Pati ho ang taong bayan nasasakdal dito at hindi lang nasasakdal. Pati ho ang bayan dito ay hukom. Dahil titignan ng taong bayan kung paano itatrato ng mga senador itong impeachment na ito. Sila ba ay kikiling? Sila ba ay magtatangi? O sila ba ay magiging impartial? So,
lahat ho dito ay under trial. Lahat ho tayo nasasakdal dito. Buti binanggit niya yung kung paano nila tanggapin yung reklamo ng impeachment. Kasi lagi nating naririnig, binibilang kung sinong kalyado, ilan ang kalyado nito, ilan ang kalyado nito, tapos bibilangin Tama. na yun. Oh, merong enough number, yung 2/3 votes for conviction. Oy, merong sapat na bilang para hindi siya makonvict. O ibig sabihin, not guilty dahil marami siyang ganitong bilang ng kalyado sa Senado. Parang, hindi ba parang unfair yun, attorney? Na parang Mali ho yun. yung mga taong ating inihalal na meron silang sense of truth and justice, mawawala dahil sila ay kaalyado. Di ba? Paano kung halimbawa may malinaw na mga ebidensya, papanigan mo pa ba yun? O kung Tama ho yan. Kasi- kabaligtaran naman, wala namang matibay na ebidensya para masabing siya guilty, pero hahatol ka pa rin ng guilty because of your party stand. Hindi, parang unfair yun, ano? Sa bilang Senado na tinalagang maging judge sa ganitong uri ho ng legal proceeding o quasi-judicial proceeding, Attorney Eddie. Okay, ganito po yan, ano? Ito po ay hindi numbers game. Ito po ay ayon sa ebidensyang ilalahad. Ngayon, pagka yung ebidensya ay matibay at hahatol ka ng walang sala pa rin, na kanino, may pagkakamali dyan. Yung hindi susunod sa ebidensya. Pati ho yung bobotong yun na senador, mahahatulan ng taong bayan. Kaya it's not a numbers game. Pag sinabi yung numbers game, mali ho yun. Kaya ang ating saligang batas naglagay ng mekanismo kung paano dapat gagawin ang impeachment. Insulto sa ating saligang batas na sabihin na hindi, numbers game lang yan eh. Kasi kalyado. Kalyado. Ngayon, mali ho yun. Makinig muna tayo sa ebidensya. Ngayon po, merong ilang senador na nagsabi na, ay hindi, ako for acquittal. Hindi pa naririnig yung ebidensya, for acquittal na. Tama ba yun? Pakinggan mo muna yung ebidensya. So kayo, lahat ng senador ay nasasakdal din. Pati ang institusyon, ang respeto sa institusyon ay under trial. Okay. Kaya nga sabi ko, ang pagbabago magsimula dapat sa atin, no? Individual. Gaya ng taong bayan, may makanya-kanyang konklusyon na ngayon eh. Ang taong bayan may kanya-kanyang opinion. Makinig muna tayo. Let's keep an open mind and pakinggan natin kung ano ang ebidensya. Ngayon, sinabi ni Vice President Sara, nung siya in-interview sa The Hague, sabi niya, ako din, gusto ko na linisin ang pangalan ko. Tama. Kung ganon, sinabi niya, gusto niya linisin ang pangalan niya, bakit natin i-delay pa? Bakit natin aantalahin pa? Maganda sumagot dyan si Senate President Jesus Escudero. ready naman pala lahat eh. Mga senador lang yata ang hindi ready. Wag na nating hintayin na merong magsigawan dito na pag may i-impeach, wag nang ipagkaloob sa mga senador. Wag na. Bumalakas na lang ng mga isang body na bubuo. Ayan sigurong simbahan, ng mga mamamayan na merong tinatawan sa impeachment. Wag natin hintayin na ganoon ang maging sigaw ng taong bayan kasi merong binigay na pagkakataon batay sa konstitusyon na ayaw gawin ng mga taong ito. And I'm correct. Lahat nagsasabi. Yung prosecution, sinabi, handa sila. Sabi ng depensa, sabi ni Vice President, handa din siyang linisin pangalan niya. Yeah. Ano pang inaantay ng Senado? Bakit pa iaantala ito? Ipagpatuloy na sa lalong madaling panahon. Kasi habang pinag-uusapan yan, alam ko naman siguro, meron paliwanag din siguro si Vice President Sara Duterte dun sa mga mga resibo, mga confidential fund, yun ang mga lumulutang recently ho kasi. Anyway, going back dun sa inyong binanggit na ang mga senador pinagmamasdan din. Of course. Habang dinidelay ito ng dinidelay, tulad nito na delay nung 11. Sa para bukas. Dinelay for June 11 yung presentation ng prosecution. Hindi na kasi bago sila sa ating mga taga-subaybay yung ganitong ginagawa ng kasalukuyang liderato ng Senado. Nung nagpagod noong bago mag-break, nagpagod yung Secretary General ng House. Hingal na pumunta ng Senado. Nalala ko doon pagod na pagod. Tapos hindi kinalendaryo. Tapos excited din yung counterpart niya sa Senado, nag-post pa sa Facebook. Na ando doon. And then after several minutes, wala pang isang oras, tinanggal yung post na yun sa Facebook
at pagkatapos hindi in-acknowledge dun sa huling sesyon na meron nung pumunta rito at wala yung ganun. Kaya parang hindi ito yung simpleng parang kahit sabi mo pa na meron kay mga panukalang batas na kinakailangan sikasuhin, hindi na ho yung paniniwalaan eh. Kapag ganyan ho, kaduda-duda na eh. Malaking pagkakamali. At yan ho ay pagtataksil sa ating saligang batas. Alright. Anyway, attorney, ako nagpapasalamat sa iyong pagbibigay ng punto. Buti nila binanggit niyo yan, yung lalo yung ruling sa ganitong issue ng yan ba'y kinakailangang hintayin ng 1 taon. May decision Maraming salamat. Alright. Attorney Odi, maraming salamat ha. At, Maraming salamat sa imbitasyon niyo. okay, so ulitin sir, thank you po sa inyo. Salamat din. Si Attorney Odi Bukoy, member po ng Free Legal Assistance Group of FLAG at ng Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o MABINI ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinoprotektahan.